So, hello guys, good morning, no? Good morning po din sa inyo. And ito, bibigyan ko kayo ng update, no? Sa Soko. Ito na po yung lumalabas, mga lalabs. Pagka nag-withdraw tayo, ayan, mag-try ako nag-withdraw. Ang nakalagay dito ay, according to the requirements of the Philippine government, you need to pay the taxes immediately. Okay, pag click ko tong confirm, wait, click natin yung confirm. Ayan, pag click natin yung confirm, ito yung lalabas. Yan, total asset ko is 24.58. Ulit lang naman kasi nga, vlogger ako, hindi naman ako talaga nag-invest. Ngayon, you need to pay 4.23 dollars or 258 pesos. Yan, may countdown siya, mag-end daw sa loob ng 5 hours and 38 minutes. Sa ibaba niya, may nakalagay dyan na pay immediately. Ngayon, basahin natin to ha. Yung according to the requirements of the Philippine government, you need to pay 5% of the account asset value as a $3 tax operation fee to make up the taxes required by the government. Okay. Number 2, after payment, you will be able to initiate withdrawal starting 1700s. O no, military time, 5 p.m. yan, no, 1700. And after-tax income will reach your link receiving account. Please complete this within the bank's working hours. Ayan, 8 to 4 ang bangko daw on October 7. Otherwise, your funds will be frozen or deducted by the government and you will face investigation, severe penalties, and hefty fines. Diyos ko Lord naman, mga palangga. Ayan, tayo na nga yung nawalan. Anyway guys, no, 2 araw lang nakalipas, Sabado, Linggo. Kahapon ay nagawa pa ako ng video on how to withdraw. May mga matters na dinidiscuss dito ngayon. Nandito ako, nakatingin ako dito sa GC and it's quite tahimik. Tahimik ang GC, lahat ay nagulat, no, sa ganito. Pag kanina, hindi ko nababuksan tong akin. Around 9 a.m. Hindi ko, bakit hindi man ako nag-log out, pero hindi ko na mabuksan ang aking Soko account. Anyway, so kayo na lang guys ang mag-decide, no? Binigyan ko lang kayo ng update sa mga pangyayari. Kasi nga, dito pag click natin to, ang haba ng kanyang mga paliwanag dito. Abutin tayo ng siyam-siyam. Pag click ko tong pay immediately, mga palangga, ayan, mapupunta ako doon sa aking GCash. So, ang aking taxes na ibabayad, let's say kung magbayad ako ng tax, magagaling pa sa payment ko from my GCash. So, nakakaduda. Bakit hindi na lang siya mag-top up, no? Mag-override, no? Doon na lang siya magbawas. Kung halimbawang okay pa si Soko, halimbawa itong aking $24 na withdrawal, bakit hindi na lang niya dyan bawasan, no? Kung doon na lang siya magbawas ng taxes. 'Di ba? So, I don't know kung ano ang nangyayari, but no, anyway, ako kasi ay 10 days pa lang ito, no? Nakasampung araw ako. Meron akong kaibigan na ano sa akin nga dito. Hindi naman ako naglalaro talaga sa investment eh. Free lang naman eh. Ngayon, so ayun nga, nangako ko sa inyo na bibigay ko sa inyo ng update. So ito na nga siya. Sana maayos pa, no, within this day. Kasi nga, nag-stop na dito yung ano, ang conversation dito sa GC. Nagtahimik na sila kasi ang sabi ng mentor dito ay dali lang, titignan daw niya muna bakit nangyayari. Kakagising lang daw niya. Anyway guys, I'm hoping na maayos ito within the day. But for now, as of 10:25 AM, ganun ang nangyayari, hindi maka-withdraw. Nagulat nga lang din ako kasi nga nag-PM sa akin ng aking isang kaibigan na nag-withdraw siya. Actually, $5 nga lang i-withdraw eh. Tapos yung nga nag-appear. Tapos ay sinabi niya na sa akin, Dads, anong nangyayari yun? Nagpunta ako sa Telegram, nagpunta ako sa GC, and yun nga nakita ko na mga taxes. Nag-try ako sa akin, and then yun nga, na may problema nga. Ganun yung ang advice ko lang dito sa inyo guys ay hanggat maaari huwag tayo magbayad ng tax kasi kung ang government ang nagbabayad ng tax, ano yan, si Soko ang mag-deduct niyan sa atin and then sila ang magbabayad sa government natin sa Pilipinas. Hindi tayo yung direktang magbabayad tapos ay ano no, ibabayad mo sa GCash mo pa manggagaling. So parang may kakaiba yan. Kasi
sa amin nga sa mga nagba-vlog may ano yan, may limit reach pa yan. So may amount pa yan para maging taxable yung earnings mo. Pag maliit pa lang naman katulad sa amin hindi pa naman kami taxable. Oo, ikaw magbabayad dun sa BIR kasi may resibo namang ibibigay sa'yo si platform kung saan ka nagtatrabaho para yun ang ipapakita mo dun sa BIR para ma-compute nila yung tax na babayaran mo. Pero itong kay Soko, nasa GCash, through GCash pa natin, GCash pa natin kakaltasin. So, ano yan, it's a no-no. Okay guys, no? So, ito na yung pinangako ko sa inyo na i-update ko kayo sa mga kaganapan. Ayan, so far, 50-50 ang aking judgment dito. So, depende na rin sa inyo mag-decide. Okay, so I'm hoping na maayos pa itong problema within the day. And para lahat ay makapag-focus na at magbalik na rin sa mga ano nila, no, sa mga normal nilang pamumuhay. Anyway, nasa inyo pa rin yung i-judge kung legit ba o may problema lang or scam na itong si Soko. Okay guys, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli ako po ang inyong Daddy West. God bless us all and bye-bye.